regular na sahod ng isang manggagawang Pilipino? Magkano ang regular na sahod ng manggagawang Pilipino? Bigyan niyo ako ng any amount. Ha? Ano? Universal. Depende sa trabaho. Sige, bigay ka sa akin ng kahit magkanong rate. Per teacher 1, magkano? 30K. Sa katulong, 7,000. 2,000 lang. Anyone pa? Monthly rate ng isang manggagawang Pilipino. 640 per day. Tapos 1 day off every week. Anyone? 640? Na rin. Nasa rin yun? Nasa 12? Nasa 13. Anyone pa? Manggagawang Pilipino na minimum, entry level, or kahit anong sweldo? 10,500. Housewife, 20K. Wow. Sarap maging housewife. Sana all. 170 yung iba per day. Ako nga pala, i-share pala si Ate Grace. Interview na pala to. Namimili na pala ako ng bagong trabaho. Anyway, ito ang ating topic today. Loving our God with our money. There's a verse in the Bible that's saying, money is the root of evil. At the loving of money is the root of all evil. So, how can we love God? How can we do loving God with our money? Ayan. Sige. So, bibigyan ko kayo dito ng verses. On my left side, dahil kayo nandyan, 1 Corinthians chapter 6, verse 19. Sa inyo. On my right side, 1 Corinthians chapter 6, verse 20. Yan. 6, verse 19, 1 Corinthians. Ito ay 1 Corinthians chapter 6, verse 20. 19 and 20 lang yan. So, simulan ko to sa isang story. Sa yung clicker natin. 20. Asan yung clicker na? Naiwan ko? Ito? Pinatay mo ba? Dito ay verse 20, dito ay verse 19. 1 Corinthians chapter 6 lang. Okay, yan. Sige, okay na yan. Okay, so bigyan ko kayo ng dalawang senaryo. At pag-uusapan natin to. Isang senaryo, isang estudyante na 4th year college at siya ay graduate na within 2 months. Sabi niya, kapag nagkaroon ako ng trabaho, bibilhin ko lahat ng gusto ko. Sana nangyari nga. Yun din sabi ko dati. Pag ako nagkaroon ng trabaho, bibilhin ko lahat ng gusto ko. Pupunta ako sa lahat ng travel or sa lahat ng lugar na gusto kong i-travel. The other one is 4th year student, gagraduate na rin in 2 months. At sabi niya, pag graduate ko, gusto kong mag-ipon ng pera. So let me ask you a question. Sino kaya sa dalawa ang mas matalino? Yung living life to the fullest o yung living life sa pag-iipon ng pera? Sino mas matalino sa dalawa? Yung isa, 2 months from now, 4th year college, sabi niya, pag nakagraduate ako, bibiling ko lahat ng gusto ko at pupuntahan ko lahat ng lugar na gusto ko. The other one, 2 months from now, gagraduate na, sabi niya, mag-iipon ako ng pera. Iipunin ko lang yung pera ko. So, sino kaya sa dalawa yung mas matalino? Yung nilive the life to the fullest? Yung isa na nag-imbak o yung isang nag-live the life to the fullest? Nag-ipon, ayan, nahati na tayo. Yan ang maganda, nahati tayo. Mag-imbak ka muna bago masyal. Very good. Gusto ko yan. Okay. So, dito natin simulan to. Sa our attitudes towards
money. Ay, nawala. Our attitude towards money. Okay. Sige, basahin una natin 1 Corinthians chapter 6 verse 19. Ready, go. Okay. Your body is a temple of God, and you move not on God. You do not move on your own, but move on God. Tama ba? Okay, verse 20. Okay. So this is an example of how you have been entrusted by your own body and how the Lord entrusted you to give the knowledge na mag-decide for yourselves. So nahati tayo kanina. Some people will say that live the life to the fullest kasi nga kaya ka nga nagtatrabaho para ma-enjoy. Yung isa naman, iipunin ko kasi baka gamitin ko. Okay. Both po yan ay matalino. Bakit? Kasi pareha silang ginamit yung kanilang pinagkaloob sa kanilang Panginoon. May downside lang. Ito po ang downside. The person who live the life to the fullest, kapag nagkaroon ng emergency, wala, hirapan. The other one, sabihin, maging realistic tayo. Bago ka makaipon ng 1 milyon bilang isang Pilipino, kung ikaw ay manggagawang Pilipino, it takes at least 15 to 20 years. Kung nakaipon ka na noon, for sure matanda ka na. Hindi mo na kayang enjoyin yung mga bagay na na-enjoy ng isa. Oh, pwede. But, realistically, maganda yung sagot ng yan. But, realistically, both ay matalino dahil both ay ginamit ang kanilang binigay sa kanilang Panginoon. And that is how we have attitude in our finances. Now, ako personally, kung ako tatanungin mo, nasan ako dun sa dalawa, naandito po ako sa ito. Dito ako, sa live the life to the fullest. Especially dati. Ang reason ko ay ito. Kaya nga ako nagtatrabaho kasi gusto ko, ma-enjoy ko yung mga bagay na to. Yun ako dati. Pero, ngayon, na iba na yung track ng buhay ko, iba na yung iba na yung gusto ko, andito na ako. Nag-iipon na ako. Especially may pinaghahandaan ako, nandito na ako. Pero both po yan ay good. Good po yan parehas. Lagi nyo tatandaan, buhay nyo po yan. Naalala ko tuloy yung kwento ni Mami D one time. Sorry, nakwento ka sa akin ni Mami D. Sabi niya, si Ira, wala doon sa mabuhay. Maglalakad lang yan araw-araw, di sasakay yan. Naalala ko lang. Tinitipid lagi yung baon. Naalala ko lang na kwento ni Mami D. Anyway, ba't ba ako nandun? So this is how the Lord reflects. It is how we reflect. God has given gift to us. First is your body. Next is your mind. The one who decides and the one who enjoy what God has given to you. Wala pong mali parehas dyan. Ang mali lang kapag sobra. Sobrang pag-i-enjoy, nakalimutan mo ang Panginoon. Sobrang pag-iimbak, nakalimutan mo ng magbahagi para sa Panginoon. Magbigay para sa Panginoon. Na ultimong piso ay ayaw mo ibigay sa Panginoon. Parehas ng mali yan. Parehas ng mahirap yan. Parehas ng hindi tama. So the Lord Jesus Christ gave us 4 things. What should our attitude towards money? Punta naman tayo sa Matthew chapter 6, verse 19 to 24. At ito yung mga itinuro ng Panginoon. Unang tanong. Sige, paunahan to, pabilisan. Matthew chapter 6, verse 19. What does Jesus refer to when He speaks of treasures? About kanino daw yung treasures na yon? Lugi sa mga naka-phone, Sige, tayo lang. What does Jesus refer to when He speaks of treasure? Sino daw yung binabanggit ni Jesus Christ dyan? Treasure is what? Basahin ko. Do not lay up yourselves treasures on earth, where the moth and rust will destroy, and where thieves will break in and steal it.
So ano daw dyan yung salita na binabanggit ni Jesus? What is treasure? Treasure is everything that we take care of. So sabi ko nga kanina sa preaching, even your family could become your treasure or could become the one who hinders you to be closer to God. The more you hold into it, the more you became farther sa ating Panginoon. That's the sad truth. Now, may tanong ako sa inyo, bakit kaya sinabi ni Jesus Christ that do not lay yourselves treasure on earth where moth and rust destroy, where thieves break in and steal it? Bakit kaya sinabi ng Panginoon, bakit hindi na lang niya sabihin na iiwanan mo rin naman lahat ng yan? Bakit kaya niya sinabi na masisira? Sa mga other term kasi ito, masisira lang yan. Or mawawala lang din yan. Bakit hindi na lang diniretsa na maano lang yan, na iiwanan mo din naman yan? Na temporary lang yan. Bakit kaya hindi na lang yan diniretsa na temporary lang? Kasi may ano dito may hidden dito. Magandang pag-aralan to. Bakit hindi na lang yan diniretsa na iiwanan mo rin naman yan? Ang explanation dito, ang kausap po niya dito ay mga Hudyo na matatalino sa salita ng Diyos, sa Torah. Sa Torah. And these people is laying treasure sa kanilang mga pangalan, sa kanilang mga titulo, pati na rin sa kanilang mga opisyales, pagiging opisyales sa community. Tignan niyo sa verse 20. But lay up yourselves treasure in heaven, because those treasure na kanilang pinangahawakan ay hindi po makakarating sa kalangitan. That's why the Lord did not say it directly to them. He uses personification of moth and rust sa isang halaman at sa isang bakal. It is because for them to understand that these things are not going to the presence of the Lord. Hindi po dahil hindi nila madadala to, kundi ito ay hindi naman makakarating sa Panginoon. Sige, punta tayo sa verse 2. Why do people want this treasure? Think about any treasure in your life. Pera pa yan, kabuhayan, pangalan. Bakit kaya gusto ng tao ang treasure? Or ang kayamanan? Bakit kaya gusto ng tao? Lahat ng gagamitin. It's good. Akala ko tama si Ate Rachel. Ate Rachel, ikaw. Akala ko tama si Ate Rachel Bakit gusto ng tao ang kayamanan? Komportable ang buo. Sarap nga naman matulog pag naka-aircon ka, di ka na problema sa kuryente, di ba? Bakit gusto ng taong kayamanan? To boost your status. Anyone pa? Power. Money, power, fame. Oh, parang kanta yun Money and the power. Power and the money. Bakit gusto ng tao ang treasure? Simple lang po ang sagot dito. Because the man is living temporarily. The word YOLO, you only live once, is also made because the man is anxious about what will gonna happen tomorrow. Sa Tagalog, nabuo po yung salitang YOLO kasi ang tao ay natatakot kung ano mangyayari sa kanila kinabukasan. Yun ang tunay niyan, katunayan. Ang taong clinging at naghahanap ng kayamanan sa mundo ay ang taong hindi nakakaranas ng pagpapala ng Panginoon. Isang madaling salita, bakit kaya? Because contentment is a gift from God. Ang pagiging kontento po ay regalo ng Panginoon sa tao. Kontento ka na lang ba na asin lang ang inuulam mo? Hindi naman sa ganon. Kontento ka na yung kakayahan mo ay makakaabot sa pangangailangan mo. Yun po ang pagiging kontento. Hindi ako yung pastor na magsasabi pag ikaw ay naniwala sa Panginoon, iaangat niya ang buhay mo. Yayaman, hindi ako ganun pastor. Kasi kung totoo yun, sana mayaman kami sa SEM. Dami-dami aming pastor. Sana mayaman kami doon. Hindi totoo yun. At sana mega church na yung church ko. Di ba? Fully paid sa tuition namin. Kung totoo yun hindi kami ganon. That's why people want this treasure because people lives temporarily. Temporary lang po nabubuhay ang tao.
And we want experience everything. We want to experience those things na nakikita natin. Sana nakasakay din ako sa magandang kotse. Sana may motor man lang ako na 700cc. Wow. Sana doktor din ang pangalan ko. O sana abogado rin ang pangalan ko. Because we want that. Because we are living temporarily. Walang masama mangarap, walang masama iabutin yan, to dream yan, pero ang masama, kung mapapalayo ka sa Panginoon dahil lamang sa mga kayamanang yan. Number 3, what does Jesus say we should do with this treasure? Punta tayo sa verse 20. But lay up yourselves treasure in heaven, where neither moth nor rust destroy, where thieves do not break in and steal. Punta tayo sa 21. For where your treasure is, there your heart will be also. Kung nasan daw ang puso mo, kung nasan daw ang kayamanan mo, naandun din ang puso mo. Timbangan na to ng ng puso, hindi na ng kayamanan. So, sige. Ako po ay isang musician. Buong buhay ko natugtog ako. For more than 20 years, natugtog ako. For 20 years. 26 lang ako, but 20 years natugtog ako. Buong buhay ko natugtog ako. Pag bigla mong inalis sa akin ng pagtugtog, wag na pala ako, gumita na si Hubert. Si Hubert yung lagi ko nakikita. Pag tinanggalan mo si Hubert ng isang buwan ng gitara, sigurado ako mawawala ang puso niya. Maano yan? Malulungkot yan. Baka di kumain si Hubert, baka mag-alala si doktora. Diba? Mamapayat yan. Pag tinanggal mo kay Hubert yung gitara ng isang buwan, kasi nandun ang puso ni Hubert sa pagtugtog. Pero nakakatuwa lang alam niyo ba, nakakatuwa lang to. Gamitin ko lang. Kasi pag Thursday, nangunguna mag-chat sa akin yan. Pastor, dasma ako ngayon. Pastor, pasay ako ngayon. Pastor, makakauwi ako. Tugtog pa tayo. Kakanta ka ba sa prayer meeting? Kaya tayo kong kumanta, napapakanta ako eh. Nandiyan siya eh. Pero, nevertheless, pag inalis mo ang puso ng isang tao sa isang bagay na mahal niya, mawawala din ang kanyang saysay. Mawawala din ang kanyang galaw. Mawawala din ang kanyang buhay. Now, paano mo ba madadala yan sa Panginoon? Simple lang. Kung ano yung hilig mo, kung ano yung gusto mo, kung ano yung mga mahal mo, dalhin mo to sa Panginoon. Pastor, ang gusto ko kasi mangolekta lang ng Pokemon cards eh. Alam niyo yun? Yun yung puso ko eh. Yun lang. Hindi mo madadala yun sa langit. Meron ako estudyante, tinanong ko siya, ano yung pinakapahalagahan mo sa buhay mo? Nintendo Switch. Nalaglag yung Nintendo Switch niya. Nalaglag dun sa bulsa niya. Wala na. Malungkot na. So put your heart sa Panginoon. Treasure Jesus. Treasure His Word. Put your heart there. Madali lang tong Sunday school natin, topical lang to eh. Okay, next. Jesus give 3 reasons why we should obey verse 19 and 20. Discuss ko na siya. 19, 20, 21, 24. Bakit daw kailangan nating i-obey? Bakit daw natin kailangang ibigay yung puso natin sa Panginoon kung nasa ng kayamanan natin? Sabi dito, the lamp of the body is the eye. That's the first point. Put your eyes into Jesus, not on material things sa mundong ito. Number 2, if therefore your eye is good, your eye, ibig sabihin yung nakikita ng iyong mata ay tama, which is God, your whole body will be full of light. And that is the blessing ng Panginoon. So the first point is, bakit kailangan natin itong i-obey? It is because you need to fix your eyes on the glory of God. So that the blessing will flow in you. That's the blessing. Na makita mo yung glory ng Panginoon. 21. But if your eyes is bad, your whole body will full of darkness. In the 10 commandments, the first 4 ay para sa Panginoon. The next 6 commandment ng Panginoon is lahat yon ay akusado ang ating mga mata. Sige, balikan nga natin. Ano yung first commandment? Honor, you shall not have other gods before me. Ano yung pangalawa? Wala, nakalimutan na. Exodus 20. Do not make image. Number 3.
Do not use the name of the Lord. Number 4, Sabbath. Okay, ano yung pinakauna? Honor your mother and father. Ikalima pala yan, honor your mother and father. The moment that you hated your mother and father, you look into them, ayoko maging katulad ng nanay ko. Ayoko sa nanay ko. Ayoko sa tatay ko. You are accused and you are having a bad eye. Masamang paningin sa kanila. Ha? Dukutin yung mata. Tama, no? Alam niyo dati, galit ako sa nanay ko dati. To be honest, galit ako sa nanay ko dati. Grabe kasi manakit yung nanay ko. Pero, na-realize ko, kailangan din naman niya ng Panginoon. Kaya natuto ako magpatawad. Ngayon, kahit humarap ako sa kanya, kahit mag-usap kami, walang bigat sa puso ko. Pero hopefully someday makapag-usap pa kami ulit. 2 weeks ago, nasa hospital yung nanay. Tandaan niyo nung si Pastor Emer, nung Father's Day. Kaya ako biglang umalis kasi katawagan ko yung kapatid ko. Nasa hospital yung nanay ko sa US. Pumunta sila ng US para doon pagamot yung nanay ko. So, medyo maganda yung conversation namin. Nagka-translator kami kasi hindi siya marunong mag-English yung kapatid ko. Ako di marunong mag-Korean. Tatagal namin mag-usap. So yan, i-endoscopy yung nanay ko at obserbahan yung kanyang colon. Pero anyway, Panginoon ang bahala sa kanya. Galit ako sa kanya dati. Nga lang, the Lord healed my heart, pero someday, hopefully, ma-share natin siya ng gospel. Balik tayo sa Ten Commandments. Ano yung ika-6? Do not, thou shalt not kill. And James says, if you look into your neighbor with wrath and anger, you are guilty of murder. Sa ID niyan. Ito, sunod. Thou shalt not commit adultery. The moment na pinagnasaan mo ang asawa ng iba or ang ibang tao, kahit ito may asawa o wala, you committed adultery. Next, thou shalt not steal. Makakapagnako ba ako kung titingnan ko lang? Yes, you could. Punta tayo sa cross references dito. Thou shalt not steal. The man could steal, could commit stealing kahit sa kanyang utak lamang. Kasi yung kasunod nito, thou shalt not bear false witness against your neighbor. Mata pa rin yan. False witnessing. Thou shalt not covet your neighbor's house. Or sige, sabihin natin, you shall not covet. Huwag kang maiinggit. Mata pa rin yan. So lahat dito, yung 4 para sa Panginoon, yung 6 ay akusado ang iyong mga mata. So bakit kailangan natin i-obey ito? It is because the Lord, or Jesus Christ, anong ginawa niya? Gave us the reason to obey the verse so that we could not be depart and apart from Him. Why? Because where your eyes is, there is your heart, there is your treasure. So kung ano yung nakikita mo, kung ano yung nasa puso mo, yun ang iyong kayamanan. Now, ano bang kayamanan mo? Tanungin ko kayo, anong kayamanan mo? If you will say, your family, your business, your title, you are being apart from the Lord. Kayamanan ko ang bansa natin, ipaglalaban ko ang bansa natin, you are apart from the Lord. Because your eyes must be fixed, and your heart must be fixed, and your treasure must be fixed in Jesus. That's our attitude towards money. Ang money po dito, hindi lang siya basta pera. Ito po ay ang lahat ng pinangahawakan natin. Now, punta tayo on finances mismo. Give example of people being slave to money. Finances to mismo kaperahan to mismo. Ikaw, Alfie, meron ka bang taong kilala? O may example ka ba ng taong being slave o nagiging tau-tauhan na ng pera? May issue nga dati na sinasanla doon ng mga artista yung kanilang kaluluwa para sumikat. Pero hindi naman naniniwala doon. Ito lang yan. Sulit nga sinabi ko, pag napapalayo ka na sa Panginoon ng isang bagay, ito ay kasalanan na. Tingnan niyo yung mga politiko. Tingnan niyo.
Wala ng sun. God will not urge you. Bakit? Kasi ang pera po temporary. Ang pera po walang halaga. Ang pera po, kailangan mo yan para mabuhay, pero hindi yan ang bumubuhay sa'yo. Remember that? Ito, personal question. Gaano ka-importante sa'yo ang pera? Gaano ka-importante sa'yo ang pera? Gaano ka-importante sa'yo ang pera? Kasi ang topic natin today is loving God with our money. At dito tayo papasok. Intro pa lang pala yun yung ginawa ko. Gaano kaya ka-importante sa'yo ang pera? Kasi guys, if money is more important to you than being with the Lord, paano ko sabihin ng Panginoon pagkamatay mo? Mas importante sa iyo ang pera eh. Doon ka lang sa pera mo, wag ka sa kaharian ko. Mas malungkot yun. Now, before we start, I would not like to give you a misconception. I don't hate money. We need money. But our topic today is loving God with our money. How could we love God with our money? For our first point is how do we use our money? We could love the Lord on how we use the money. How we should use our money? We should give back to God. That's our first point. Kanina, pinag-aralan natin yung tithe. Pero sabi nga natin, hindi naman tayo parte ng Old Covenant, New Covenant na tayo. Ano lang yan, standard lang. But did you know, on the 2 Corinthians chapter 9, mas mabigat po ang puso. Why? Because it is not just about tithe. It's about what God deserves. We should give more than the tithe. In 1 Corinthians chapter 6, more than the tithes. The next one, we should help the poor. Yung tinasabi po ditong mahirap, hindi po yung pulube, hindi yung nasa laylayan ng lipunan, hindi Lenny Robredo. Ang mahirap po dito is the one who did not know God. Yun po ang tunay na mahirap. Should be given to beggars. What is the best way to help the poor? The best way to help the poor is to help them to be closer with God. Hindi po tayo charity. Hindi po tayo, although may charity tayo, we give alms, we give support sa mga tao. But we do not support them like the SWD or the charity foundations. We are people who teach them the Word of God so that they could be transformed according to Jesus. Naging issue sa amin dati sa church namin. Nakwento ko ba nagkaroon kami ng outreach sa isang Badjao community? Badjao community. Kilala yun eh, yung naging model siya actually. Sumali ng PBB. Yung Badjao na sumali ng PBB, si Rita, si Badjao girl. Tandaan nyo? Doon sa tribe nila, nagkaroon kami ng outreach. Young people pa ako noon, sa Lucena City. Nakapagtayo doon ng church mula sa church namin. Isa sa naging issue doon sa church namin ay dapat mapag-aralan natin yung mga bata dyan. Kasi kailangan natin silang turuan. Kailangan natin silang bigyan ng edukasyon. Some people say no, some people say yes. Ito yung ginamit nila. But the main point here is that hindi natin obligasyon na pagandahin ang buhay nila. Ang obligasyon po natin dito ay ang tulungan sila makakilala sa Panginoon. Well, kung ang puso mo ay tulungan sila makaahon sa buhay nila, it's good. Wala pong pumipigil sa'yo. It's good. Pero the main objective natin is to help them to know Christ better. Number 3, we should enjoy our money to ourselves. So kanina, yung example ko kanina, kung ikaw ba ay
dito sa Live Life to the Fullest o the one who nag-iimbak, parehas lang po yan. Parehas lang po yan because they are enjoying their money for themselves. Hindi naman pwedeng bigay ka lang ng bigay and you don't use it for your own needs. Binigyan ka rin ng Panginoon ng kalayaan na gamitin yan. You are not an ant. Hindi ka langgam na puro trabaho lang. Binigyan ka ng Panginoon para i-enjoyin mo rin yung mga bagay na to. Oh. So mali yung katuruan na lahat ibigay mo sa Panginoon, lahat ng sweldo mo bigay mo sa Panginoon. Mag-milk tea ka naman o magkape ka naman. Di ba? Wag puro support. Mag-cake ka rin minsan. Now, the issues here regarding money is that it is all right for a Christian to borrow money. Ito, siguro next week ko na itatopic tong isang to. Kasi medyo malalim na to eh. Next week ko siya itatopic. Pero ito lang yan. When it comes to our money, before we could love God, we should first understand that money is just material matter. You live in this world, nagsimula ka dito sa mundo nang walang-wala ka, babalik ka rin sa Panginoon nang walang-wala ka rin. Everything is temporal. Sabi nga ni Job sa kanyang poem, I came to this world naked and I will go back to the Father naked. You should not love the money. You should love God. Now, bakit hindi tinuturo sa church natin na pag nagbigay ka, ay bibigyan ka ng Panginoon na mas higit pa? Nakarinig niyo na ba yung ganung preaching? Na pag nagbigay ka daw ng tithes na 10 pesos, babalik sa'yo ng Panginoon 100 pesos? Narinig niyo na ba yon? Bakit hindi natin tinuturo dito sa church? It is this. Because we should appreciate God more rather than the blessing. If we appreciate the blessing more, well, you are committing adultery. If you love God more than the blessing, you are giving glory sa Panginoon. So that's the real conversation about giving. Now, let me say this to you and let me be clear to you. Hindi po kita pinipilit if you want to support the ministry of the church. Pero let me tell you this. Alam ng Panginoon ang puso mo. You should have transformed heart. Kahit magkano, ano pang ibigay mo sa Panginoon, ang mahalaga galing yan sa puso mo. Hindi kailangan ng Panginoon yung kahit anong kalaking halaga na ibibigay mo. Ang kailangan ng Panginoon, yung buong-buo na sarili mo na maibibigay mo sa Kanya. At dito tayo papasok sa church views. Sa tingin nyo, bakit kaya dinededicate ang bata sa church? Bakit dinededicate ang bata sa church? It's because we're giving them sa Panginoon din. Katulad lang din ng ating financial. Ibinibigay din natin yan sa Panginoon because we entrusted the Lord for our finances, for our provision. Binibigay natin ang ating mga mahal sa buhay, ang ating mga ire-irean, pati na rin ang ating mga desisyon sa buhay. It is because we know that God will lead the way. Yan po ang madaling explanation when it comes to giving. The Lord is the one who gives. The Lord is the one who deserves the thanksgiving. Ibalik natin to sa Panginoon. So, ang challenge ko sa inyo, sa umagang to, hindi natin ito natapos. Next week ko ito i-discuss itong isa. Itong issues regarding to money. Ang challenge ko sa inyo ngayong umagang to, pag uwi natin sa bahay, this is because Sunday school to, pag uwi natin sa bahay, let's have a personal reflection. Personal reflection. Gaano ko kaya nabibigyang importansya ang gawain ng Panginoon? If you think you are not doing enough, pray to the Lord. Lord, what should I do? I'm not the one who will command you kung anong kailangan mong gawin. The Lord is the one who will give you the burden. Or nagkaroon ka ng puso bigla sa church. Lord, ito lang yung kakayahan ko. Pero gusto ko sana supportahan yung kids ministry natin. Wala tayong printer sa church. Buti na may nagpiprint. Wala tayong yung sakyan, hindi pa okay. Wala tayong taga-sundo ng bata. Ask the Lord for everything about it. Do you have any question regarding loving God with our finances, with our money? Meron ba kayong naitatagong tanong dyan sa isipan ninyo? O baka tatanungin nyo, totoo ba yung pastor, pagka binigay ko yung first fruit ko, yayaman ako? May magtatanong ba ng gano'n sa inyo? Kasi may ibang church na gano'n ang ginagawa eh. Nire-require nila yung first fruit. Ako di ko nire-require, bahala ka sa puso mo. Panginoon na nakakakilala sa'yo, hindi naman ako.
Wala ba magtatanong ng ganon? O, Pastor, kailan ba ako yayaman? Tanong ko rin yan. Wala ba magtatanong everything about finances? I'm open for the questions. A youth. Oh. Wala ba kayo tatanungin dyan? Saan maganda mag-invest, Pastor? Sa karya ng Panginoon. Yeah. Mm. So yung word na ginamit is claiming. Okay. Manifest. Okay. So here's the ito yung magandang part muna sa sinabi mo. You trust the Lord about that particular prayer. But the word claiming and manifestation is not actually biblical. Oh, it's not actually biblical. Why? Pinangunahan mo na yung Panginoon eh. Lord, I manifest. Makakagraduate ako ngayong taon na to. I manifest. The word I, manifest, ano ba sa Tagalog ng manifest? Di ko alam yung Tagalog ng manifest. Yeah, it's the same. It's the same. Sa 1 Samuel chapter 6 yata or 9, I think ginamit yung anong yan, yung manifest ng kalaban nila sa Palestines. I think ginamit yon. Hindi ko lang sure, pero alam ko sa 1 Samuel yan. The word manifest and I claim is not actually biblical. But the word Christ will manifest Himself, it's biblical. Kasi kaya niya talaga yun eh. Ikaw hindi mo kaya. So, I manifest this house na mangyari sa akin. Manifesting, good grades. No, it's not biblical. It's not biblical. Para naging genie ng Diyos. Yeah. Ito pa, sometimes we look God na parang listahan ng grocery. Lord, ito yung gusto ko, bahay, kotse, lupa. Ganon tayo mag-pray. No. The right prayer for God's provision, ganito. First, measure mo muna kung ano yung effort na binibigay mo sa buhay mo. Yun ang pinakauna doon, yung effort mo. Baka naman nagpe-pray ka ng magandang buhay, nakahilata ka lang maghapon. Okay, measure mo muna kung ano yung effort mo sa buhay mo. If you're giving the whole effort sa buhay mo, pray to the Lord. Lord, nahihirapan po ako. Lord, I need strength. Lord, I am praying for strength, wisdom, and knowledge na nanggagaling sa inyo. And I entrust you all of the provisions sa buhay ko. Lord, my desire, dito yung matamang prayer, my desire is to have ng bahay na hindi tumutulo. Lord, I'm praying for my house. I'm praying for this household. Protect us, O Lord. One day, hindi mo na marirealize, sinasagot na yun ng Panginoon. Hindi mo na marirealize. Nasa yun na yan. Why? Because you entrusted the Lord to do the process. Parang ano lang yan eh. Alam niyo yung mga minamadaling bagay. Parang ganun lang yan. If you trust yourself, minamadali mo yung mga bagay-bagay sa buhay mo, it will fall someday. Masisira at masisira yan. But if the Lord planted and designed it, the Lord will sustain it. Siya ang bibigay. Paano natin maipa-prioritize yung tithing? That's the paano natin maipa-prioritize yung tithing? Okay. Let's go back what does the Lord said sa Leviticus about tithings. Ang una niyo sinabi doon is spare the 10%. Alisin mo agad yung 10%. Ibigay mo na agad yung 10%. Ibigay mo na agad yung 10%. Why? Bakit ibigay mo na agad?
Kasi sa Panginoon yan. Nung panahon ng mga Hudyo yan Nung panahon ng mga Hudyo. Punta tayo sa panahon natin ngayon, sa New Covenant. Paano natin ma-encourage ang everyone sa atin na magbigay sa Panginoon? Hindi pa ba sapat na encouragement na nakikita mo yung simbahan mo na binibridea ng Panginoon? Hindi pa ba sapat na encouragement yung ibinigay sa iyo ng Panginoon? O sige, let's make it practical. Paano natin ma-encourage ang bawat isa sa atin na magbigay para sa Panginoon? Simple lang. Ano yung dapat mong gawin? You need to grow deeper sa salita ng Panginoon. You need to grow deeper. Hindi naman problema spiritually, but they did not understand well. Kasi ito, sino dito nakapunta sa isang mission trip na? Sa isang mission trip? Isang mission trip ng, for example, punta tayo sa squatter area. Sino nakapunta na doon? Ako na-experience ko yan sa Pateros. As in, ang baho, nagkasakit ako pag uwi ko eh. Alam nyo, the moment na hindi mo pa nararanasan yung ganung bagay, the moment na hindi mo pa nakikita yung burden, napuntahan yung mga taong hindi napupuntahan pa ng salita ng Panginoon, you could not give. Why? Kasi hindi mo alam yung pakiramdam. Ang sa isip mo, kaya ka nagtatides para may pambayad ng kuryente ng church, may bagong aircon, sana madagdagan, pangsahod sa pastor, hindi po. Ito po ay para may palagana pa yung salita ng Diyos. Here in the church, ito yung concept nan. Here in the church, me as a pastor, me as a pastor, I am training every one of us here to share the Word of God. Hindi ko 100% sure na lahat kayo kaya magturo ng salita ng Panginoon. But I am pretty sure lahat kayo kaya magbigay para sa Panginoon. For example, si Mark lang yung nag-stand up na pumunta sa Papua New Guinea. Naging missionary para ipalaganap ang salita ng Panginoon. Ang tanong ko, lahat ba kayo kayang gawin kayang may puso na katulad sa kanya? So ano yung part niyo sa kanya? To support him. Ganun po ang church. That's how the church works. Now, if you do not have the burden for the ministry, then probably, there's a problem. You didn't know God deeper. Sige, isang example ko dito sa giving to Ito, sikat na sikat yung story na to. Jesus Christ never asked for anything. Pero when the times there's a multitude of men, of 5,000 men, kasama kanilang mga anak at ang kanilang mga asawa, Jesus Christ, nag-ask ba si Jesus Christ, pakainin nyo na itong mga taong to? The disciples asked him, pauwiin mo na muna sila kasi hindi natin sila kayang pakainin. Kulang ang 100 dinares para sa kanilang pagkain. Pero anong ginawa? Ano nangyari? Ano nangyari sa story? There's a kid na dala-dala ni Andrew, may dalang 5 tinapay at 2 isda. Fish fillet. Tilapia daw, sabi sa amin sa school, at saka unleavened bread. Eto ang tanong ko. Sa tingin niyo ba tira-tira yun ng bata? Tira-tira ba yun ng bata? Hindi. Yung batang yun po papasok sa school. Pero ibinigay niya sa Panginoon, kay Jesus Christ, it's because nakita niya, wala pang kain yung tao. Siguro, baka naisip ng bata na, hindi pa kumakain si Jesus, bigay ko kaya sa kanya to, bigay ko kaya sa mga disciple to. Walang sinabi sa Bible na kumagat muna yung bata bago niya binigay. Binigay niya ng buo. Anong ginawa ng Panginoon? He prayed, pinagpira-piraso, at ibinahagi sa bawat tao. At yung 5,000 men, with their wives and children, nakakain. Gano'ng karaming basket yung natira ng tinapay at isda? It is so much na pwede pa sila mag-uwi isa-isa bawat disciple. So, ibig sabihin, 12 pa. So that's how the Lord provides for the church and how that little kid had burden for that ministry. Maliit na halaga, pero puso ang pinahalagahan ng Panginoon. Pwede naman mag-ask si Jesus Christ, sino pang meron? 2 tinapay pa para sakto. Pwede naman mag-ask si Jesus Christ Pero dahil may puso ngayon, batang yun for that ministry, pinagpalayo ng Panginoon. At hindi lang siya yung nakakain, lahat sila nakakain. Umaapaw pa yung blessing. Ang illustration dyan, kung paano dumami yung tinapay, so kukuha ka. Bibigyan mo sa kanya siya, kukuha. Hindi na namalayan, paikot-ikot yung tinapay, hindi na uubos. Hindi yun yung tinaas binaba, dumami, hindi. Ganon. Nagbibigayan sila, hindi na uubos. So, paano kita ma-encourage na mag-tithes? Ganito lang yan.
O sige, isa na lang last na to. Paano kita ma-encourage na mag-tithes? Isipin mo na lang, hindi mo kayang pumunta sa malalayong lugar. Hindi ka binigyan ng Panginoon ng ganong puso. Pero binigyan ng Panginoon ng puso yung churchmate mo. Isipin mo na lang yung churchmate mo. Malay nyo, isa sa mga kabataan natin dito, someday pumunta sa Sentinel Island, uy, doon yun yung hindi pa nakakapasok ang Kristyanismo para maging missionary. Makapunta ng North Korea para magbahagi ng salita ng Panginoon. Saudi Arabia para magtayo ng church. Diba? Quite impossible, pero nagkaroon sila ng ganung puso. Why not? Support them, not just by prayer, financially. Pastor, 20 lang yung kaya kong ibigay eh. Why not? Yung tinapay nga, pinadami ni Lord, yung 20 mo pa kaya. Diba? Ganun lang yun. I'm encouraging you to support the ministry. Nung ako po ay nasa Palawan, nakwento ko pa si Pastor pangalan nito? Pastor Togle, Samuel Togle, na meron lamang 500 pesos na allowance per month. At ito yung nakakatuwa sa kanya. Nagpatuloy siya sa ministry. Imagine yung 500 pesos na binibigay ng church niya sa Latungay, nakapagtayo pa ng 3 pang churches sa Palawan din mismo. Kung saan, hindi kayang abutin ng pick-up truck yung lugar nila, pero minomotor niya. 500 pesos lang yan. Pero 3 church ang nabuo dahil sa ministry. So, ganun pa man, I'm encouraging you to give sa ating Panginoon. Any questions? Any additions? Subtractions? Multiplications? Divisions? Wag naman. Takeaway lesson. Yan ang gusto ko yung Ate Kling yun. Sige, Para sa akin lang, kung ibigay, kahit na sabihin kung wala kang maraming pera, pero pag ibigay mo sa Panginoon, talagang yan, malaki rin yun magtiwala ng Lord, ikaw nang bahala. Dahil nangyari rin yan sa amin talaga. Nung first time na dinalaw kami ni na Ate Sharon, dahil nga kasama dun si Pastor Donald at si Brother Ira, na nung time na yun na para bang kami financially na gipit kami nung time na yun. Pero ang sinabi lang ni nanay na magpasalamat tayo dahil for the very first time dalawin tayo dito ng kamag-anak ko. Yun ha? Pero ba talaga sinabi pa, sige, bahala na ang Panginoon, sabing, ibili to ng tong padala ni Gracia na 1,000 lang. But by the grace of God, hindi lang pera, nung time na yun talaga, syempre, di pa naman kami maayos ang buhay namin noon. Nagulat na lang kami na si tatay galing sa bayan, may dalang 10 kilong bigas na eksakto talaga sa pagstay ni na Pastor Donald at ni Ate Sharon. At isa pa rin, nagpadala rin yung kapatid ko rin ng pera rin. Kaya kung talagang mo talaga, pabasapin kahit maliit pa yung nasa pitaka mo or sa bulsa na pera, pagpapalain talaga. Yun lang ang naging take-away lesson ko. Basta ibigay mo lang. Amen. Amen. Basta ikalo mo sa Panginoon, Panginoon ang bahalang gumamit ng iyong pinagkaloob. As long as puso mo ang pinagkaloob mo. Hindi lang po pera to pati yung sarili mo. Pastor, wala talaga akong income sa loob ng isang linggo. Yeah, the church is open for ministries. Bring yourself sa Panginoon. Si Mami daw kanina, 7:30 pa, naglakad na. Bring yourself sa Panginoon. Take away. Ayan. Yan, sa amin naman sa tithing, nung hindi ko pa siya naiintindihan, sobrang hirap talaga ng buhay, te. Sobrang, ang kinakain mo lang ganito, ganyan. Tapos nung tinuro na yun ni Pastor Oji na dapat pag sa gawain ng Panginoon, hindi ka madamot. Dapat nag-i-invest ka para sa langit, hindi dito para sa lupa. Dun ko natutunan na mas magbigay ka sa gawain ng Panginoon kesa sa kung ano-anong bagay na hindi naman makakarating ng langit. Kumbaga, yung ministry, suportahan mo. Nagpapasalamat ako sa Panginoon doon kasi nung nalaman ko yun, unti-unting umaayos yung buhay. Parang, dati,
kinakain namin, bibili ka ng isang ulam para makadagdag, humingi ka ng sabaw. Literal na buhay namin dito sa Dasma dati. Tapos marami nagtatanong, paano kayo nakapagpatapos ng mga anak nyo? Eh, ganito lang kayo. Di ba, yung biyaya ng Panginoon, mas maiintindihan mo siya kapag natutunan mo siya talaga. Pinagdaanan mo eh. Ultimong kakainin mo kinabukasan. Kailangan mong ipag-pray kasi bukas, hindi mo alam kung ano ibibigay sa'yo ng Panginoon. Pero doon ko na-test na humingi ka lang. Ibibigay niya. Minsan, masigit pa sa wait lang. Wait lang. Commercial. Ay, bayan, may. Tisyo. Hindi, yun lang. Naano ko lang kasi, nung hindi ko pa siya naiintindihan, parang sobrang hirap ng buhay. Tapos nung tinuro na siya sa akin na parang, ay, dapat pala ganito. Dapat pala ganyan. Doon ko inumpisahan, turuan yung mga anak ko na dapat pag meron kayong blessing, unahin niyo yung Panginoon. Kinukuha ko na agad yung mga tithes nila. Kasi ayoko magkasala kayo na imbis na dire-diretso yung blessing, mauudlot dahil lang sa mga maling pananaw nila na hindi mabibili ko muna ganito, hindi gagala ako yung mga ganon. Gusto ko matutunan nila kasi ako mismo, na-experience ko kung paano yung sobrang hirap. Pag di mo siya naintindihan, di ka talaga makukontento. Magrereklamo ka, Lord, ba't ganito? Pero nung naintindihan mo na siya kung paano dumalo yung blessing sa'yo, parang, Lord, hindi ko hinangad yung sasakyan eh. Lord, hindi ko hinangad yung bahay eh. Pero yung Panginoon na yung, parang ang sinasabi nga, parang naano ko ngayon na, eto na yung, nung mga panahong nagtiis-tiis, nung panahong iniintindi mo pa, naalala ko pa noon pag prayer meeting, wala kaming pagkain. Estudyante pa si Harriet, lagi kong kasama yan. Tara, kain tayo. Kanin, sabaw. Ang kinakain namin dun sa mamihan na yon. Hindi kami nabili ng mami. Humingi lang kami ng sabaw. Hindi mo iisipin no, na-experience nila yon. Yung parang ganon. Pero nakita namin, kung nagpapasalamat kami sa Panginoon, dati basa tayo sa motor. Pag nagmumotor, basang-basa kami, bilad kami sa init, sobrang itim, yung parang gano'n. Hindi ko pinag-pray yung sasakyan. Ang pinag-pray ko, Lord, ikaw na bahala. Pero 11 years ko din naman pinag-pray na, Lord, baka pwede na. Baka pwede mo na kami bigyan. Pero ang prayer ko noon, Lord, lilipat na ba kami ng church? Kasi malayo na kami. Pero God, answer me na hindi siya nag-answer na lumipat kayo o hindi. Binigyan niya kami ng car para makapag-church kami. Kasi yun layo yung yung ipinagpipray ko. Baka ito na yung na way na Panginoon na lumipat kami ng ibang church. Pero iba yung sagot ng Panginoon sa amin na binigyan kami ng sasakyan para hindi kami lumipat ng church. Kumbaga, ganun isustain ng Panginoon kung talagang magtitiwala ka lang sa Kanya. Tapos yun nga, yung sa blessing ng tithe, hindi talaga kami pwedeng, alam mo yun na i-hold mo yung tithes. Kasi na namin tested namin na pag ang Panginoon inuna mo, hindi ka mauhuli at hindi ka mawawalan. Yan lang. Great testimony. Pwede na pala ito sa Journey of Generosity eh. Kaya usapan namin kanina. Yeah, pero actually napatunayan din namin yan sa bahay. Kwento ko nga kanina, yung tita ko napakalit ng sweldo. Alam niyo kung ano yung prayer niya? Kasi kami mga alaga ni tita, galing kami sa mga nanay na, may mga unwanted child kami. Kaming tatlo na nilagaan ng tita. Dalawa kong ate, tapos ako. Ang prayer lang ng tita ko, maging lang kami sa church. Maging active lang kami sa church. And after that, nung namatay siya 2023, nasagot actually yung prayer niya.
Yung time na yon ay, nasa seminary na ako, going to be a pastor na. Isa kong ate is Bible woman. Yung isa kong ate, although hindi man siya sa church, hindi siya tulad namin, ng ate kong isa, Bible woman at saka pastor. Siya yung puntahan namin kapag may kulang kami sa amin. Ate, uwi ako masaya na, wala akong bahay na. Kasi pinanta ko yung bahay ko eh. Wala na akong bahay. Sige, sa bahay ka matulog. Even though, hindi ganun kagandahan yung buhay namin. Yun lang yung prayer ng tita ko. Natupad naman. Never ko narinig yun, nag-pray ng bahay, nag-pray ng sasakyan. Ang prayer lang niya, Lord, sana baguhin niyo si MJ, at that's me. Na maging mabisyo. Yun lang prayer ng tita ko. Ilayo niyo po si Milbray sa barkadang masama. Yun lang yung prayer ng tita ko. Wag na sana madagdagan yung mga tattoo nila. Ganun lang yung prayer ng tita ko. Literal, ganun po yung prayer. Kasi kami pong tatlo ng ate ko, lahat kami puro tattoo sa katawan. Lalo na yung panganay namin, hanggang leeg, hanggang braso, binte. Yung isa tago kasi Bible woman, tago yung tattoo niya. Ako, madami din. Yun lang yung prayer ng tita ko. Prayer ni Kasamang Bugbog. Yun din, pinagdaanan din namin yun, yung college sabay, lakad pa church, nalanasan ko yan. Nangihingi kami ng bigas sa pastor namin. Makisabay, lakad lang kami. Oo, doon. Ako kasi lakad kami noon. Actually, nag-pray ako noon. Lord, ayaw ko na maglakad ng malayo. Ayun, binali ng Panginoon yung binti ko. Pero binigyan niya akong motor. Di ako makalakad ng malayo eh. Yun. Totoo ang blessing ng tithings. Totoo ang blessing ng givings. Challenge the Lord for it. Challenge the Lord. Subukan nyo. Malaki 3:10. Give the Lord everything that you have got, not just the 10%. He will open the gates and windows of heaven for flowing us the blessings from heaven. Yeah. So, wala na addition, subtraction, multiplication. Wala na? Sige. Panalangin natin ating Sunday school. Dear God, Heavenly Father, we thank you for the learnings na pinagkaloob niyo po sa amin to love you with our finances. Nawa, Panginoon, ay magamit namin ang aming kabuhayan upang papurihan ka pa at mas makilala ka pa sa buhay namin. May you bless us, O Lord, the givings and also our hearts as a truthful giver. In Jesus' name we pray.